siya man lang. Naintindihan mo yun? Oh, hindi matalino yan si Christian Esguerra. Sablay talaga. Kasi hindi siya journalist ngayon eh. Vlogger lang. Ordinary vlogger na lang siya ngayon. Kumikita siya sa YouTube channel. Hindi siya journalist ngayon. Ordinary vlogger lang na kumikita sa YouTube. Hindi siya sumisweldo sa, hindi siya nabibilang sa anumang media, firm or company. Pag nga meron kang empleyado ka ng isang network, yun, journalist ka. Pero, ingat ka kasi may editor dyan. Hindi basta-basta kung ano isusulat mo o ibabalita mo o ikomentaryo mo. Papaalam ka ba sa editor? Naintindihan mo ba yun? Journalist? Journalist ka ba? Oh. Unitin ko yung salitang kung, kahit pa kung yan, at least sana merong lead. Magbibigay ka ng lead mo na konting ebidensya. Ayun. Kumbaga, bukas yung pinto. May nakikita ka. Yun, pwede ka na magsalita ng kung. Kung wala, kahit nakatitig, akusasyon na yun, yung kahit na kung yan, disrespect na yan sa ating Pangulo. Ibig sabihin, yung ganyang pananalita, ganyan ang mga pananalita nila, Banat Bay, Marlica, lahat ng mga didiris, ganyan, tamang hinala, Marites. Wala nga na, hindi kailangan ebidensya. Magsalita ka lang ng kung, ayos na pala. Yung didiris mga biktima daw ng kung ano-ano. Hindi diretso na sana. Pero walang ebidensya yun. Ikaw naman kung may konting manis na rin yun para sa akin. Kahit saan naman lang bumanggit ka ng kung, meron kang konti man lang na ibibigay. Parang tip lang. Para kahit paano, kung lang yan, meron kaming pag-aaralan para mag-search o research. Kaso, hindi natuwa yung mga BBM vloggers. Alam nyo, mahirap kasi magtanggol sa presidente. Walang gusto magtanggol dyan. Unang-una, hindi ka naman pala tatanggap ng bayad. Sayang, laway mo. Yun lang, umaasa ka na lang sa YouTube, sa pagbablog. Ano ba ang layunin kasi natin para nagbablog tayo? Di ba, sa katotohanan lang tayo lagi. Katotohanan. Ang alam ko ang responsable yung mga journalist kasi may mga editor yan. Pero pag vlogger ka, wala kang editor. Sarili mo editor mo eh. Kaya pag nagkamali ka dyan, yun na yun. Final na yun kasi lumabas na yun sa ano mo eh. Sa bunganga mo eh. Wala kang editor eh. Ikaw yung editor eh. So ingat kasi konting pagkakamali lang yan eh. Hindi naman yan na siguro intention ni Christian Esguerra eh. Matalino naman yan. Pero dapat alam niya yung being a journalist sa isang vlogger lang. Ordinaryong vlogger ka na lang ngayon, Christian Esguerra. Nagtuturo ko, ayun na pinagkakataan mo, iba naman yung kita mo doon, sweldo yun, or allowance. Bilang teacher, hindi na journalist yun. Diba? Ngayon, ayan, ang hirap pa ipagtanggol ng mga kaibigan mo. Ang medyo nagtatanggol lang sa'yo ngayon si Professor Cielo Magno. Pinipilit kang ipagtanggol ni Idol Christian, pero nahirapan siya.
Ewan ko kung may pagtatanggol ka ng mga malapit mong kaibigan kagaya na Senador Edo, ang tawag mo sa kanya Senador Edo, di ba? O, sige, abangan namin Christian Esguerra yung sasabihin ng kaibigan mong madikit, si Secretary Ronald Llamas. So kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiklik po, pakiclick yung kamay, naka-thumbs up sa baba ng video, pati yung larawan ko, lalabas yung the word subscribe. Pakiclick at alam niyo po, 226 nakapako na yung subscriber ko eh. Ang target ko eh para makabili ng mga gamit sa pagbablogger. Ang requirement ng YouTube ay 1,000 subscribers para makapag live stream ako. Sa ngayon hindi ako nakapag live stream kasi ang advantage ng live stream, mayroong mga pakulay na matatanggap yung habang naka-live ka eh. Sa pag tape lang, parang taping ito, recording, wala eh. Walang pakulay, ayaw ko kung naintindihan yan. Yun po yung parang pag na-monetize ka ng YouTube, meron ka ng kumbaga meron kang bubunuin eh. Pag kumbaga grade yun eh. Pag nalampas mo yung grade na yan, yun, entitled ka na, approve ka na para makapag live stream at may mga biyaya matatanggap. So mahirap din kasi lalo political at mga issue, nangangailangan din ng yan, ng utak. Hindi journalist lang may utak, tandaan niyo po yan hindi lang journalist ang may utak. Ang vlogger, maraming vlogger yan, panoorin nyo, pakinggan nyo, 20 yan. Sa 20 na yan, may mga mapupulot kayong 10, meron dyan lalabas na may sarili silang talent na mailalabas. Yung pagpalagay natin, yung 10, di sa palagay nyo mahina, di huwag nyo na panoorin. Mamimili na kayo, at least kung 20 yan, sa 10 o 5 malaking bagay na yun. Huwag nyo nilalang ang vlogger. Hindi natin alam yung mga talino nila. Huwag nyo mamatayin niya kahit na journalism ba kayo. In journalism, lang yan, subject. It is a formal education kasi nagbabayad ka ng matrikula dyan. May mga professor nagtuturo, pero depende rin sa estudyante kung natuto ng maayos. Pero kasi ang totoo niyan, logic lang din yan eh. Logic. Ano yung logic? Common sense. Kahit journalist ka na, kung hindi mo magagamit yung common sense, tanga ka rin. Kahit ba hindi ka journalist, kung may common sense ka, good yun. Good. Intindihan nyo? Ganun yun. Huwag kayong nagpamata ng mga vlogger. Hindi nyo alam kung anong mga experience yan. O mga pinag-aralan yan. Hindi porket mascom, kayo na lang credible. Kayo na lang may demokrasya na magsalita. Mga buwisit kayo hindi nyo pag-aari yung demokrasya. Lahat tayo pwede magsalita ng gusto, kaya lang ingat kasi meron tayong batas sa cyber libel. Pagka may nakatapak ka, di pasensya ka, kumandimanda ka, gano'n lang yun. Okay. So, credit to kay Boss Mike Cervera sa kanyang content. Hanggang sa muli po, good day and God bless.
Kaya nga ito yung palatandahan mga kababayan ko na ano, libo-libo. Mga kababayan, magbe-20 mil na yata yung mga nawawalang mga subscriber nila Mga kababayan, umpisan ninyo mag-vlog, baka abutin kayo ng 1 taon, hindi pa kayo maka 1,000 subscriber. Totoo yan, napakahirap po kumuha, makakuha ng mga subscriber. Oo. Pero dito, mga kababayan, napakadaling iniwan ng mga loyalista etong mga putang inanto. Etong mga manggagamit. Manggagamit itong mga ito. Oo. Etong user na sila Shelo Magno, sila Christian Isguera, at iba pa. Yan, user yung mga yan. Ginamit ang loyalista para makakuha ng atensyon sa kanila. Ngayon mga kababayan, eto yan. Ang kanilang ini-issue yung pagpirma sa GAA. Ito hong General Appropriation Act na pondo, mga kababayan, para po sa panggastusin ng ating bansa na pinirmahan daw ni Pangulong Bongbong. Alam nyo, ay huwag na nating palilimin ang pagpapaliwanag. Unawain nyo lang. Kundi ba naman mga tatanga-tanga yan? Kundi ba naman nuknukan ng mga bobo yan? Ibig pang sabihin, pag pinirmahan mo, ay tiyak na alam mo na agad kung saan gagastusin yan? Alam mo ba agad kung saan mapupunta yan? Na kung ano ang bibilin? Alam nyo mga kababayan, kung ganun pala ang kanilang pangangatwiran, mga kababayan, silipin natin itong mga kanilang mga iniidolo. Tulad yan ni Pinoy. Diba? Numerma rin yun ibig pa sabihin sangkot din si Pinoy sa pitak. Alam nyo mga kababayan, kapag ikaw ay pumirma, hindi mo naman alam kung saan pa yan, mga ano ang bibilin, kanino, ibig sabihin, kanino mapupunta yung proyekto. Alam mo na ba agad yun? Hindi mo alam yun. Ganun din kasi kung ganun ang logic, lahat ito, Gloria, fertilizer, scam. Alam din niya, sangkot dapat yan. Bakit absueldo si Gloria sa fertilizer scam? Etong pitak scam. Bakit absueldo si Pinoy? Etong Parmali scam. Bakit absueldo si Digong? Tangina niyan. Tapos gusto ng mga gonggong at tatanga-tanga na si Shelo at si Christian, si Pangulo, na Pangulong Bongbong may kasalanan. Nako, binanggit Professor Shelo Magno. Nadami na kay Idol Christian Isguera. Gusto niyong panagutin si Pangulong Bongbong? Kasi kahit na sinabi pa ni Christian Isguera na kung hindi niya alam, either tanga or kasabwat. Kahit nalagyan pa ng kung yan, may duda ka na. Lahat tayo pwede magsabi ng kung. Pero may duda na yon. So, may mali siya na Kahit paano may mali siya Kahit konti So, hindi pwedeng ilusot ng iba na ang sinabi naman ni Christian Isguera ay kung hindi niya nalaman either tanga or kasabwat. Di ba katanging-tanging presidente, sinabi niya mismo sa SONA, maya naman kayo. Ibig sabihin, meron siyang nalaman. Meron nalaman kumbaga, may pinirmahan nga siya. Pero hindi naman niya kagad buwan-buwan. Susubaybayin niya. Hindi marami siyang trabaho May mga dapat tumingin dyan. Yung Department of
Public Works and Highways na hindi naman nagtrabaho ng maayos. Kaya nga meron mang investigasyon. Intindihan mo ba yun? Journalist. Hindi ka na journalist. Wala ka na sa TV, wala ka sa GMA, wala ka sa TV5, wala ka sa ABC. Saan ka ba journalist? Saan? Sabi ko sa inyo, marami dyan bukalang Oh, matalino, pero kung siyempre, hindi ka papasa kasi may mga editor doon. Makasimple lang eh. Kasi mga kababayan, Kahit nalagyan mo pa ng kung yan, kahit paano, magbigay ka ng konting katitig na ebidensya man lang. Intindihan mo yun? talaga matalino sila. Oh, hindi matalino yan si Mga kababayan, sablay Christian talaga. Esguerra. Sablay talaga. Unawa ko mga kababayan. Kasi hindi siya journalist ngayon eh. Vlogger lang. Ordinary vlogger na lang siya ngayon. Kumikita siya Ang total, sa YouTube channel. nililigaw. Hindi siya journalist ngayon. Ordinaryong vlogger lang na kumikita sa YouTube. Alam niyo, sa totoo lang, ayoko Hindi siya sumisweldo sa... Hindi siya nabibilang sa anumang media, firm or company. kung kanilang mga Pag nga meron kang empleyado ka ng isang network, yun, journalist ka. Pero, sa Pangulo. ingat ka kasi may editor dyan. Hindi basta-basta kung ano isusulat mo o ibabalita mo o ikokomentaryo mo. Papaalam ka ba sa editor? Naintindihan mo ba yun? Journalist? Journalist ka ba? Bakit ayaw nilang Oh. sumunod sa tuwid na daan? Doon nila pumupunta Ah. sa mga ligo-ligo. Unitin ko yung salitang kung, kahit pa kung yan, at least sana merong lead. Lead. Magbibigay ka ng lead mo na konting ebidensya. Ayun. Kumbaga, bukas yung pinto. May nakikita ka. Yun, pwede ka na magsalita ng kung. Kung wala, kahit nakatitig, akusasyon na yun. Yung kahit na kung yan, disrespect na yan sa ating Pangulo. Ibig sabihin, yung ganyang pananalita, ganyan ang mga pananalita nila, Banat Bay, Marlica, lahat ng mga didinis ganyan, tamang hinala, Marites. Wala nga na, hindi kailangan ebidensya. Sinasabi nila na Magsalita ka lang ng kung, ayos na pala. Yung didinis mga biktima daw ng kung ano-ano. hindi diretso na sana. Balikan natin si Apo Lakay na alala. Pero walang ebidensya yun. Ikaw naman kung, Blackstar, may konting manis na rin yun para sa akin. Balikan natin, mga kababayan, ang Apo Lakay. Kahit saan naman lang bumanggit ka ng kung, meron kang konti man lang na ibibigay. Parang tip lang. Ang Pangulo. Para kahit paano, kung lang yan, meron kaming Si Pangulo at si Apo Lakay. Bakit? pag-aaralan para mag-search o research. Kaso, hindi natuwa yung mga BBM vloggers. Alam nyo, mahirap kasi magtanggol sa presidente. Walang gusto magtanggol dyan. Unang-una, hindi ka naman pala tatanggap ng bayad. Sayang, laway mo. Yun lang, umaasa ka na lang sa YouTube, sa pagbablog. Ano ba layunin kasi natin para nagbablog tayo? Di ba, sa katotohanan lang tayo lagi. Katotohanan. Ang alam ko ang responsable yung mga journalist kasi may mga editor yan. Pero pag vlogger ka, wala kang editor. Sarili mo editor mo eh. Kaya pag nagkamali ka dyan, yun na yun. Final na yun kasi lumabas na yun sa ano mo eh. Sa bunganga mo eh. Wala kang editor eh. Ikaw yung editor eh. So ingat kasi konting pagkakamali lang yan eh. Hindi naman yan na siguro intention ni Christian Esguerra eh. Matalino naman yan. Pero dapat alam niya yung being a journalist.
sa isang vlogger lang, ordinaryong vlogger. Ordinaryong vlogger ka na lang ngayon, Christian Esguerra. Nagtuturo ko, ayun na pinagkakakitaan mo, iba naman yung kita mo doon, sweldo yun, or allowance, bilang teacher, hindi na journalist yun. Di ba? Ngayon, ayan, ang hirap ay pagtanggol ng mga kaibigan mo. Ang medyo nagtatanggol lang sa'yo ngayon si Professor Cielo Magno. Pinipilit kang ipagtanggol ni Idol Christian, pero nahirapan siya. Ewan ko kung may pagtatanggol ka ng mga malapit mong kaibigan kagaya na Senador Edo. Ang tawag mo sa kanya Senador Edo, di ba? Sige, abangan po namin. Abangan namin Christian Esguerra yung sasabihin ng kaibigan mong madikit, si Secretary Ronald Llamas. So kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiklik po, pakiclick yung kamay, naka-thumbs up sa baba ng video, pati yung larawan ko, lalabas yung the word subscribe. Pakiclick at alam nyo po, 226 nakapako na yung subscriber ko ang target ko para makabili ng mga gamit sa pagbabloging. Ang requirement ng YouTube ay 1,000 subscribers para makapag live stream ako. Sa ngayon hindi ako nakapag live stream kasi ang advantage ng live stream, mayroong mga pakulay na matatanggap yung habang naka-live ka sa pag tape lang, parang taping ito, recording. Walang pakulay, walang, ayaw ko kung naintindihan yun. Yun po yung parang pag na-monetize ka ng YouTube, mayroon ka ng, kumbaga meron kang bubunuin pag na, kumbaga grade yun pag nalampas mo yung grade na yan, yun, entitled ka na, approve ka na para makapag live stream at may mga biyaya matatanggap. So mahirap din kasi lalo political at mga issue, nangangailangan din ng ng utak. Hindi journalist lang may utak, tandaan niyo po yan hindi lang journalist ang may utak. Ang vlogger, maraming vlogger yan, panoorin nyo, pakinggan nyo, 20 yan. Sa 20 na yan, may mga mapupulot kayong 10. Meron dyan lalabas na may sarili silang talent na mailalabas. Yung pagpalagay natin, yung 10, sa palagay nyo mahina, huwag nyo na panoorin. Mamimili na kayo, at least kung 20 yan, sa 10 o 5 malaking bagay na yun. Huwag nyo nilalang ang vlogger. Hindi natin alam yung mga talino nila. Huwag nyo mamatayin niya kahit na journalism ba kayo. In journalism, lang yan subject. It is a formal education kasi nagbabayad ka ng matrikula dyan. May mga professor nagtuturo, pero depende rin sa estudyante kung natuto ng maayos. Pero kasi ang totoo niyan, logic lang din yan logic. Ano yung logic? Common sense. Kahit journalist ka na, kung hindi mo magagamit yung common sense, tanga ka rin. Kahit ba hindi ka journalist, kung may common sense ka, good yun. Good. Intindihan nyo? Ganun yun. Huwag kayong nagpamata ng mga vlogger. Hindi nyo alam kung anong mga experience yan. O mga pinag-aralan yan. Hindi porket mascom kayo na lang credible.
Kayo na lang kayo na lang may demokrasya na magsalita. Mga buwisit kayo, Hindi nyo pag-aari yung demokrasya. Lahat tayo pwede magsalita ng gusto. Kaya lang ingat kasi meron tayong batas sa cyber libel. Pagka may nakatapak ka, di pasensya ka kung madimanda ka. Gano'n lang yun. Okay. So, credit to kay Boss Mike Cervera sa kanyang content. Hanggang sa muli po. Good day and God bless.